Good morning mga kapuso, welcome sa Buhay na Mano Balita Adlaw Huwebes, ika-22 ka adlaw karon ning buwan sa Agosto. Balik trabaho, balik eskwela, human sa usa ka adlaw nga bakasyon kagahapon. Good morning mga kapuso. Murag ni break ba sa usa ka semana pahuway. So karon, we're sure mga kapuso nga kuha na gyud ani in top shape na sa para sa trabaho sa pag-eskwela. Mga kapuso mo shift tagamay no sa mga nag-uol ug naglikay sa pagkaon og isda. Tutok na kay unya atong tubago ng inyong mga pangutana uban sa taga BFAR 7. Atong sitaon kung unsa ang mga timailhan nga luwas bakan unang usa ka isda. Unya live taw-taw diha sa Pasil Fish Market atong makauban ang taga BFAR, of course, with Yuri and some other people there nga lagi nagkuha na sila nagproblema kay way hali ng isda diha sa Pasil Fish Market. Unya katong dili ganahan mo kaon og meat. Nya ilang kanon isda lang mag-uol. Ikaw na kuan ba baka isda? Oo, makaon na gihapon og isda. Kagahapon ka tinakong iguma og isda. Ikaw man. Kaon gihapon. Baka si dili lang. Anyway, Depende sa pagluto. Si Alan paluto alam na. Gagahapon dito sa Cordoba. Kani mo na nakita sa Pasil. Sitwasyon din ay Pero no, we'd like to clarify, dili tanang isda diha nakuha sa Cordoba kasi diba? Karagatan sa Talisay. Yes, na ay Bantayan, na isang part sa Leyte and Mindanao. Yes. So luwas gihapon ang mga isda nga naa sa Pasil Fish Market. Pero mausad lagi kung adto ka og kanang fish market unsa ba mangutana ka asa manigikan nga isda. Murag dili man sad siguro ta mangutana. So tan-aw nato karon kung di ba kanang majority ba sa kanang mga isda nga available sa market asa gikan. Yes, so niya kung ano asa gi-mention ng luan ganina kung unsay mga timailhan taga BFAR gyud ana nasayod mohatag natog giya kung unsang mga isda atong angayang kanon no unsa kaluwas ang mga isda diri sa dakbayan kamerkaduhan sa Metro Cebu nato ang kanon. Og until when ang duration bitawlan kung until when siya nga kanang for example kung dili gyud siya safe ang kanang mga isda karon until when ba na siya naabay ban particular ban sa pagbaligya og isda. Yes, kaya ang mitiyabaw karon no sa epekto ani di lang ang ang kani atong mga negosyante kay kung ato makita kining Pasil dugukanan gyud ni sa ato ang mga kaigsuona mga uprahay pero sa atong video matawag ba na ninyo nga daghana? Hinoon siguro malagi na. So sa dimension ni Luan kanina nga dili tanan isda dere nagikan dere sa Panagsiati sa Cordoba ug sa Talisay kundi na sa Bohol and some parts of Bantayan Island. So layo na kayo. Yeah, so later on ato nang sutaon mga kapuso. Good morning kanatong tanan. Beautiful ang ato ang pagmata karon kay nagpakita ang bidisyo sa haring adlaw. Magpasalamat tanulan ug may sa kauluhan murag gaulan kagahapon. Yes. 3 days sila nga walay ano dito. Grabing baha Grabe dito. ang baha dito. So magpasalamat sa taghapon kay daghan tag mga blessings nga gihatag sa Ginoo alang kanatong tanan. But before all that mga kapuso, synchronize your watches. Ang atong Philippine Standard Time is 34 in the morning. 35 na. 35 na daw. Ingon si Alan. 6:35 in the morning. Bangon-bangon na ta. Ug tutok na sa Buwan na Manong Balita. Yes, unya usas sa sayo kaayo nga namangon ang ato ang mga online friends. So nahon nato ang ato mga Facebook greetings. Gikan kang Jason Aparilla, Buena Mano Balita. Great
greet lang ko sa akong mga boardmate diha sa Pardo. Hello and good morning! Good morning! Morning! Sa Pardo si Ma'am Celeste Javier. Good morning! Morning. Morning. Si Ria Jane Agustin. Hi, buhay naman ang balita. Ganahan jud ko sa inyong balita kay Murakog tukawon sa kainit sa balita. Mapasok mo sa tanya. Mugit lang ko diha ni Kuya Even sa Bohol. O matsubuntag sa itong mga sanugsana sa Bohol. Yes, good morning, Sir Nilo Omolon. Joycelyn Justera Cabales, good morning. Buwan naman ang balita. Please greet sa Cabales family of Sunrise Village, Padro, especially kang Papang Ponyong. Everyday jud mi nagtanaw ninyo unya ma-surprise ni sila karon kay hoping nga malimpyo ng atong kadagatan kay naay oil spill. Thanks so much. More power to BMB. Daghang salamat. And ikaw pa gikan kang Rons A. Wafo. Greet lang ko ni Ate Yuri ug sa tanang mga host sa Buena Mano Balita. I love Buena Mano. Mao ni ako orasan matag buntag padung sa school. So ayun ang pagpalit. And, di ba, we're talking about greetings mo. Belated happy birthday ko sa, officer in charge HR sa City Hall. Father, akong tawag pero attorney ni siya. Father, Attorney Dominic Dino, good morning o belated happy birthday. Okay mga kapuso, di na ito maglangay ato ang kumustahon karon ang kahimtang sa merkado dahil sa Pasil nga sayo kaayong nangumpra karong butaga atong kapusong si Yuri Yuri. Good morning, yours. Good morning, partner Ching Alan ug Maymay. Good morning sa mga nanay, tatay, inday ug dudong, labi na ni lolo ug lola na nagtutok nato karon sa Buena Mano Balita. Good morning, Central and Eastern Visayas. Good morning, world. Good morning, universe. Sakto, check, tama sa inyo nakita sa screen ngayon mga kapuso. Dili tayo mutang karon sa Puzzle Fish Market, dili sa Puzzle, Cebu City. Sa mga nagtutok nato diha karon, daghan kay mo pangutana tungkol sa insidente na hitabo ni aging simana. Ang pangutana karon, luwas ba kanon ang mga isda? As nakita sa yung mga screen ha, ubay-ubay yung mga isda ang naa silahang mga butanganan. Asa naman ang mga mamalitay? Karon ato sa kamustahon ang dagan silang negosyo o unsa mga sayop nga pagtuo nato kalabot sa epekto sa oil spill sa isda. Unyang taon-taon natay mahinabi mga kapuso, and of course angay yung atngan kay ako mismo personally atong tilawan unya ang lamian kayo nga isda, dili ta angay siguro mahadlok no, basta makahibalo ta kung asa gikan ng isda ug luwas ba gyud kini kanon mga kapuso. Mao nang diha lang gyud mo og tutok lang because this Thursday morning ang uban nag-throwback kita karon manglapang ta diri sa Puzzle Fish Market. In fact usa sa ato mga kapuso diri nagluto na siya og isda. Iyang gisugba. Unsa na siya pangalan ng isda kuya? Tagutungan. Ay, tawa ko no ko be. Yan. No, mura Jux Angelica daghang tunok. And then, kaning usa ang pangalan nato ani. Kapis nun. Bro, Wendell Capisnon. Pang sure, okay. Babe, pwede na siyang tulawan. O, yan na lang. Loto na. Sige ko no be. O, yan. Oy, in fairness mga kapuso ha. Lamira. So diha lang yun mo mga kapuso. Fish tayo. Back to studio. Samtang mga kapuso at nialsab ang mga nagunang balita ng atong sawan karong buntaga. 45 na sa 71 ka mga patayng lawas sa mga biktima sa nalunod ng MV St. Thomas Aquinas na ilhana. Mga beach resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu may patuman og no swimming policy nunod sa hulga sa panglawas sa oil spill. Alapad kapag panupi pahigayon sa Dakbayan sa Sugbo isip tubang sa problema sa oil spill. Dulan 40 na angol, human mahog sa bungaw sa barangay Kiyot ang usa ka minibus kagahapon sa buntag. Aniyan ang detalye sa itong mga nagunang balita.
mga patayng lawas nga pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas ang nailhan na pinagi sa masakop sa Disaster Victims Identification con DVI team. 45 na sa 71 ka mga patayng lawas ang nailhan. Samtang pipila ka mga patayng lawas ang na-release na ngadto sa ilang mga kabanay. Sukad kagahapon sa hapon, nagpadayon pa hinuon ang gihimong DNA testing paghihimo sa taga PNP Crime Laboratory aron mailhan na ang mga unidentified dead bodies. Gawa sa DNA sampling pinaagi sa pagkuha og sample sa bukog sa patay, gikuhaan usab og fingerprint ug dental swab samples. Usahon na unya pagpadala ang mga sample sa kauluhan alang sa cross-matching. Processing and support for both the victims and the survivors as well. Buccal swab. We take yung from the side of the cheek, yung inner cheek. We take specimens there. We swab it with a cotton swab. And then it will be subject to DNA examination. And then we will compare with the specimens being taken from the cadaver of the victims. Samtang bisan pa man sa kusog nga hapak sa hangin og dagkong bawod, laing inom ka mga Diving operation. Si Alex Santos, giilang pioneer sa technical diving sa nasod, usa sa mga voluntaryong mitabang sa diving operations. Matod ni Santos, sa upat ka adlaw nga pagdive nila sa dapit nga nalunuran sa barko, aduna pay pipila ka mga compartments nga wa nila masulod tungod sa daghang mga butang nga nakababag. Yun lang ang problema, dahil sa dami ng gamit, hindi namin makagawa ng mabilisan. At hindi namin alam kung gaano kalayo pa yung mga iba dun sa labasan. Padayon gihapon ang pagpangita sa mga nagbangutan nga makabanay sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nabiktima sa panagbangga sa duha ka barko sa Luis Ledge niadtong Biyernes sa gabi. Ubang mga kabanay na nawagan nga bilangguon ang mga kapitan nga nalambigit sa aksidente. Naguna sa balita, Vic Serna. Nagabot-abot pa ang kabanay sa punerarya, bitbit ang mga hulagway sa nawa nga pasahero. Usa si Marlene Laurente, taga-Tago, Surigao del Sur. Nanangita siyang anak na si Sheila May Laurente, na bago lang nakatapos sa kursong Political Science atong Marso. Ipa-eskwela ko siya pinaagi sa pagpananong sa gulay. Pagpangita og trabaho ang tuyo ni Sheila May, dinhi sa Sugbo aron mopatungha siyang mga manghod. Patay ang paglaong namo. Kung wa mo ang sister si Ima Butalon, dili pa niya makita ang patayng lawas siyang bana nga nabalita na nga nakalas niya pang Domingo. Apan gahapon pa niya nakita ang patayng lawas ini sa punerarya. Hindi sir, hindi missing ang asawa ko dahil nandyan siya. Napakita siya, bakit kailangan maipakita sa dalawang istasyon sa Maynila at nakita ng mga kapatid niya. Tapos ngayon sabihin niyo wala. Giligon man ang kagulingon, apan may kitago ang nakalagot. Makulong yung mga mawalang hiya. Buhay ang kinuha, dapat buhay din ang kabayaran. Si Gerardo Carrillo, abogadong konsyal sa syudad na nawagan usab sa pagbilanggo sa mga kapitan. Andam ni noon ang representante sa kompanya pagtugyan sa kapitan sa otoridad. Ang problema kay dili kini prioridad sa Philippine Coast Guard. they're free, no? And they're just out there. So what if they will go out and parihan na police magtagbong sa tagpagita? Of course, that's our agreement. And that's normal, no? That's normal. The company will be liable for obstruction of justice if they are not going to present their captains and crew. Vic Serna, nagulas sa balita. Gipatuman karon sa mga tagduma sa resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang no swimming policy. Kinanunot sa hulga sa panglawas nga dala sa oil spill. Kagahapon atol sa laing command conference nga gipatawag ni Mayor Michael Rama sa Cebu City Hall, mitambong ang pipila ka mga representante sa mga hotels o resorts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ilang ipahibaw ang mga laka nga ilang gihimo aron mapugna ng oil spill. Bisan pa man kung di kayo apektado ang kadagatan sa Lapu-Lapu, gimanduan lang una ang mga nanag-iya og resort sa Dakbayan nga dili una pakaliguan ng sabaybayon. Apan sa pagbisita sa GMA News sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, miangkon sila nga apektado na ang ilang negosyo sa gipatumang no swimming policy tungod sa oil spill. Nayuban niya inyo sila nga disappointed na sa uban na kuan.
nakaingon ko sila nga sayang bang notification nila na hindi sila kagamit for facilities ba. Samtang gipahibaw sa kadagkuan sa Malayan Towage ang gikontratang kompanya sa Tugo nga nabulita na nila ang duha sa duha ka bangag o leak sa barko nga nag-release sa crude o oil ngadto sa dagat. Karong adlaw padayunan ang operasyon sa pagbulit sa laing bangag. Two leaks, and we were able to plug the other one, and then Samtang maabot na sa 6.5 milyones pesos ang danyos nga namugna sa oil spill sa mga bakawan matod sa DNR. Lakip sa mga nadaot ang 2 hektaryas nga bakhaw nga bagong gitanom sa DNR sa Cordova. Subay nini 14 na ka mga barangay sa lungsod sa Cordova ug dakbayan sa Lapu-Lapu ang apektado sa oil spill. Dago na sa balita, Victor na. Kini ang unang epekto sa oil spill nga nakadaot sa kalikupan base sa gihimo nga mapping sa Department of Environment and Natural Resources. 12 ka barangay sa Cordova o 2 ka barangay sa siyudad sa Lapu-Lapu ang apektado sa oil spill. Nabalakas si Regional Executive Director sa Bilo Montijo sa DNR7 nga mahurot kamatay ang bag-ulang nilang gitanom nga bakhaw sa lungsod sa Cordova. Ang mga bakhaw gitanom sa DNR suka di atong 2010 hangtod sa sayong bahin nining tuiga. 4 ka milyon ka pesos ang gigasto sa ahensya sa tree planting project. Once na makover ko dito sa botanig mga 2 ka semana, then lisod mo ko itong pag-remove yun sa kanang oil nga nitapot na sa dahon. Sa kinatibukan, ang kadaot sa kalikupan gipaabot human ang mapping sa DNR. Ang Philippines Pan-Asia ug Tugo mao ipabayron sa DNR sa kadaot nga mabugna sa kadagatan. Namong ikadlokan og mumove din ngadto sa eastern part. Possibilities ang ubang mga island and islets dito unahan sa Cordova ano mo mapitahan. Siyang bahin si Lito Salvio sa Tugo, mingon nga hisgutan pa silang kumpanya ang kabahin sa Turbagon sa kadaot mugna sa oil spill. we still have to sit down on that. Vic Serna, nagunas sa balita. Nagpadayon ang clean-up drive sa Kabaybayunan sa lungsod sa Cordova nga apektado sa oil spill. Lakip sa mga misalmot ang hiniusang puwersa sa mga sibilyan o mga tinugyanan sa balaod. Ani ang nagunang balita. Mga sibilyan, kapulisan, kasundaluhan o Coast Guard ang among naabtan sa barangay Dayas nga nagtinabangay paglimpyo sa city. Gamit nila ang mga bunot sa lubi nga gisulod sa sakwa ron mulutaw sa dagat nga magsilbing moali sa lana. Ang uban ng sapyaw sa mga sagbot nga dunay city. Gawa sa bunot, dunaw sa ilaing oil absorbent ang giluna sa usa ka pribadong kumpanya. Samtang sa laing barangay, nagkayusa usab ang mga empleyado sa Kapitulyo sa Sugbo pagpahigayon og oil spill cleanup. Ang uban milangoy pa sa dagat, hinungdan nga nabulit sa city ang ilang lawas. Niubog yung kasap? Yung dira ba? Puno sa city lawas, di mo sa may kuwanan. Hugas kami. Katol. Wala. Init lang gamay. Samtang padayong gisuhid sa Coastal and Marine Management Division sa DNR7 ang oil spill sa Cordova. Among nakita nga ang baga gyud og damage kayo gikan sa bangbang nga sa Katarman. Then dito na sa may gabi awa naman kasud dapit sa ilang sito diri sa kaning suba basbas. Sa Pikasbahin, naningil na ang mga mananagat nga gikontrata sa DNR ganiadto pagpananom sa bakhaw. Nang hinaot sila nga ning suliran mabayran gihapon aron magamit ang kwarta. Ang mo to pananaw nga bayaran mi kay magamit na mo nga ning lima kay may di mahalin na among pangisdaan. Gipasalig sa DNR nga mahatag ang suhol sa mga mangrove planters. Ako gi-assure sila nga even if wala ni sila na damage na siya, considering na may report, it's the obligation of DNR to pay. Kay luoy ra po nito mga PO kay nag-antos gini siya. Pabiling nagpaalim garon sa tambalanan ng pipila ka mga biktimang sakay sa usa ka minibus pinahog sa bungaw sa barangay Kiyot kagahapon. Mabot sa dulang 40 ka mga tao ang naangol human giingong nawad-an og pino ang gisakyan. Dago na sa balita, Chona Carion.
Galing nakaresponde ang Basak Pardo Emergency Response sa San Carlos Heights, Barangay Kiyot din mahulog ang minibus sa ilang barangay nga gisakyan kasagaran sa mga tinunan sa elementarya. Gihatagan din ng first aid ang mga biktima sa wapadad sa mga tambalanan. Kasagaran sa mga pasahero nakahiagom og mga panghus-panghus sa kalawasan. Banang kapin 30 ka mga tinunan nga padung untang mag-seminar ang nangaangon human gingong miungot ang manobela sa bus nga ilang giluwanan. Hinungdan nga nahog kini sa pangpang nga gibarabanang aduna gilawmon nga 20 ka tiil. Asa man mo pa do? Murag ni napaong tiba. Namo to pag umana to murag na paong tiba dong maminaog. Yang murag listo nag-break tiba mo to nataga para ni niya. Wasad kaliko tiba. Mato de Cristiniano Palabrica, driver sa minibus na samtang nagtungas ang bus, kalit lang niungot ang manubela ug wa na gyud siya makabawi. Hinungdan nga natagat gyud sila sa bungaw. Niungot ako mo, dito baba, matras lang ako kay di man kasubida. Niungot na manubela. Hindi na maliso. Ato babaw. Dapat na nagpunog-break. Wala sila wala nga himo. I-atras nito siya. Ang katap-katras niya, doon na po ito yung mga bisikleta nga nadasmagan gani. Muli ka nakapulaot ang driver sa bisikleta. Minor injuries, ang mga bata nagsuffer og minor injuries pero assessment sa ato ang kuan, sa ato ang rescue, dili man kayo na nakalala. Daan ang gipasidana ni Konsehal Ivy Pacanya si Palabrica nga dili pugson pagpatungas ang minibus. Ingo, kutobrata diha. Wa siyang tando siya. Pag ari diri, yung siya kaya ra. Isaka gid siya. Ang mga biktima motambong unta sa seminar workshop kang pasugdahan sa Barangay Council on Protection for Children sa Barangay Basak Pardo. Samtang nakuha ra ang natagat nga minibus. Chana Carrion, nag-una sa balita. Samtang usa ka lalaki ang nasa kritikal nga kaimtang human mahitandan sa wapa mailing sakyanan sa Barangay Mabulog kaganinang sa Kadlawon. Nagbuyod na sa kalsada nga wa nay panimuot ang gibadabat ng 25 anyos pataas nga lalaki human madas magig sakyanan. Dali siyang gitabang sa mga personnel sa Danao City Ambulance nga naatol pag-agi human madas magyang biktima. Usa ka taxi driver ang nakabantay nga dunay usa ka motorsiklong posibleng nakabundol sa biktima kay may una niyang nakita diha na tumba ang biktima. Dali hinuon kining gidala sa labing duol nga tambalanan. Di na yung motor nga agi. Pero di ko sure ang motor may nakaigo kay aksyon magbalik ang motor. Yang nakita, nakulob ang tao maura. Wala yung nakita. Saan siya naligsan? Awas ko yung naligsan eh. Huwag ko kabantay sa mga bantay. Motor, yun, aksyon balik ba? Atangi, duha ka lalaki nakuhaan og pinagkiting gidawang shabu ato sa Maranglahing bypass operations kagabi. Pagkanananog bakasi or bakasi business sa lungsod sa Cordoba. Business as usual gihapon, bisan og daog gilangaw ang ilang negosyo. Kinauban pas pagbalik sa Buena Mano, balita. Padayon ta sa BMB Trivia uban ni Ching. Daghang salamat Alan ug Maymay, mga kapuso, kagahapon inyong nasayran ang worst oil spill sa Pilipinas. Ning higayuna sayad mo kung unsa usab ang worst oil spill. Lukop kalibutan kung 2 million fuel tanker ang mikatap sa Guimaras oil spill, ang world's largest oil spill, 5 ka milyon nga barel sa krudo ang namugna ug kadaot. Inang atong sayran sa inyong official trivia balita. Kini ang Buena Mano Trivia. Niadtong April 20, 2010, usa ka dako nga oil spill ang nahitabo sa Gulf of Mexico human mibusikad ang British Petroleum Oil. Gitawag kini nga Deepwater Horizon oil spill. Ang maong oil spill nagmugna og kadaot sa wildlife ug sa kadagatan ug diriyot nakaapekto sa ekonomiya sa Gulf region. Dunay 53,000 barrels sa lana kada adlaw ug moabot sa 2 million fuel tanker ang nilik sa Gulf of Mexico nga mo'y hinungdan nga gikonsiderar kini
kini nga largest accidental oil spill sa kasaysayan sa kalibutan. Moabot sa 6,000 total miles sa coastline ang apektado, lakip na ang coast of Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama ug Florida sa maong oil spill. That's it for our trivia, mga kapuso. Mubalik pa ang buwan naman ng balita. So we're back here sa Buwan Mano Balita ug subay sa kasaulugan sa Sight Saving Month mahitungod sa eye care ang hisgutan nato karong buntaga. Side ba mo nga mamahimo day madaot ang atong mga retina tungod sa komplikasyon sa diabetes? Gitawag kini nga diabetic retinopathy. Kini ang atong sayran ang impormasyon gikan kang Dr. Jeff Lim, usa ka ophthalmologist. Dr. Jeff Lim, good morning. Welcome sa Buwan Mano Balita. Kamusta? Yes, you're here because of kini siya, diabetic retinopathy. Let us know more about this, ang atong mga suki karon. Yeah, diabetic retinopathy, usan siya kasakit nga makadamage sa atong mata if you've been diabetic for quite some time, no? So, it has to be, kinanglan ma-check ang mata once you're diabetic, no? Para to prevent blindness. Unsay chance, Doc, kung for example na kay diabetes, unsay chance nga magka-diabetic retinopathy ang usa ka tawo? Well, it's almost 100%, no? 100%. Almost everybody will get it as long as you've been diabetic long enough, no? Regardless, di man naman ay type 1, type 2, or type Yes, 3 nga yes. diabetes. Regardless kung unsa siya nga type. Yes, regardless of unsa nga type, mo abot din na ang damage sa mata if you've been diabetic long enough. Of course, if controlled ang iyang diabetes, mas hina ang progress sa damage, no? Pero kung uncontrolled, like some people nga refuse to control their sugar, mas early gid mo occur ang damage sa mata and they go blind earlier. No? Dok, unsaon na to pagkaila? Like for example, wala ko nagpa-check sa usa ka ophthalmologist. Unsaon na ko niya diabetic ko? How would I know nga as early as this stage na anak ko'y katong diabetic retinopathy? Well, it's sometimes difficult to tell, no? Unless you have a check. No? So, if you're diabetic, you need to have your eyes checked no? Regularly. If you're non-insulin dependent, you have to have it checked at the time that you're diagnosed with diabetes. If you're insulin dependent, ang type 1, then you have to be checked at least 5 years after you're diagnosed with diabetes. Does it follow nga kumutan-aw ka, Dok, sa imong pananaw murag blurry? Yes, ang blurring of vision is not always a reliable sign that you have damage to your eyes, no? Because if the diabetic retinopathy affects the periphery lang, wa pa moabot sa center, then your vision is still good but you already have diabetic retinopathy, no? Kung mo-affect na sa center, then medyo late stage na siya, no? How would you treat the condition nga diabetic retinopathy? Well, if it's early pa, no, not very severe pa ang damage, we can just treat it with laser, no? But if it's very severe, if nag-bleeding na inside the eye, or if there's already what we call traction retinal detachment, then they will need surgery. Ingana di ay siya kapuan. Serious na condition. Yes, no? yes. Okay. Is there any food or anything nga pwede nato makaon just to keep our eyes healthier o niya makalikay ta or ma-prevent nato ang that kind of condition? Well, not really. Especially sa katong mga diabetic ka. Yeah, not really. The most important thing is to control your sugar, control the blood pressure, and if you have high cholesterol, control the cholesterol also, no? And then also to get a regular eye exam, at least once a year if you're diabetic. Are the medications expensive, Doc? Medications for diabetes or for the eye? For the eye. There's no medication actually that will prevent diabetic retinopathy. No? Once it reaches a certain stage, it needs to be treated with laser, but there's no medication that can actually reverse the diabetic retinopathy. No? Is it correct to say nga as early as now, if ever naa kay diabetes, is it okay to say nga dapat magpa-check na dayon ka sa usa ka ophthalmologist? Yes. Okay. As long as you know nga you've been diabetic for more than 5 years, kung insulin dependent, or
upon diagnosis and non-insulin dependent, you have to have your eyes checked. Okay. Dagan kayong salamat, Dr. Jeffrey. Thank you so much. Mga kapuso, I hope nga kamo din hangagatan sa buwan naman o balitan. Of course, atong mga suki din na nga naay diabetes would take time nga magpa-check sa ilahang mga mata para ma-prevent nato ang condition sa diabetic retinopathy. Mubalik pa ang buwan naman o balita. Tutok lang mga kapuso. Isa lang. Balik na rin sa buwan naman ng balita mga kapuso, diri na punta kinahimutang karon sa Pasel Fish Market, and of course diri sa buwan naman ng balita ihatag na mo kaninyo ang pinakalabas nga murag isda na mga impormasyon. And take note ha, we are very lucky diri sa buwan naman ng balita, exclusive makaoba nato ang mga direktor sa nagkadaiyang lugar. So ato sa pangutanon sa mga issue nga angay tubagon nila mismo, and of course karon hinahinay ng ato silang duulon kay mura nag-enjoy silang kaon og nilarang. Pumunta kay nilarang diri o ang isda nga gisugba diri sa akong likod nga bahin. Init na ang akong lawas. So kung karon mga kapuso, ato silang duulon, ato silang pangutanon kung sa mga issue nga dapat nilang tubagon. Okay? Sige. Okay? And hello, good morning mga sir, mga ma'am. Di kasi katubag ka, nagkaon ng good sila. And of course, mga kapuso, no? We are very lucky, nga ato ning nakauban sila karon. Mulingkod lang sad ko kay murag taas ra kay ko. No, diri ko. Yan. Ato makauban karon ang ato ang Regional Director sa B47, si Sir Andres Bohos. Good morning, sir. Good morning, Yuri. Sir, una sa tanan, lami kay inyong pamahaw, no? In fact, murag ako gani gigutom na. Ay kapalaka, sir, kay kuan ba ako, sir, janitor fish. Sigurot. Okay. Una na to pangutana karon, sir, ilahong sa nato ang kanato mga kauban karon sa ato ang murag piging, murag long table nga pamahaw. Diri sa akong wala si manatong Executive Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Atty. Assist J. Perez. So si Ma'am Ibi Maranga nga ang atong chairman sa House Committee on Fisheries and Aquatic Resources, ang garbo na to sa probinsya sa Subo, si Congressman Benhur Salimbangon. Of course, si Ma'am Raquel Arce, akong market administrator. Nga si ako naman akong katimbang permis panahon nga doon na tayo mga crisis, no? Si Assistant Regional Director Alan Tukita. Okay. Nga dito sa sunod sa iya si Engineer Nur Bulang or si Boy, nga muna atong chief sa quarantine. Services sa BIPAR. Yang ato si ang atong pong Director sa Cebu City Bantay Dagat, si Colonel Rani Sibusa. Nga dito sa bahan ang atong kaubanan. Rin naapod na to ang si Regional Director Dennis Del Socorro sa Region 5, no? Sa BIPAR Region 5. Ang sunod sa iya si Regional Director Fatma Idris, nga Regional Director sa Region 11 sa Davao. Okay. Sir, before ay sir, no, ato sa ilahon og balik o niya, kaning pangutana karon unsa man kaluwas kanon ang isda nga paborito nato mga inganong katawhan nga wagay mga side effect, no? Unsa na siya kaluwas kanon, sir? Kertig yung luwasa na itong mukaon tag isda. Kay kami gali nga doon namin mga dagkong responsibilidad ng kaon magali may tungod kay safe ang isda kauno na to, no? So ato kawahagon ang atong mga konsumidor nga mukaon tag isda gyapon, no? Ato na nang wagtangon ng unahon na nga kung dunay disgrasya diri sa kadagatan muhunong tagkaw isda. Sayop na siyang klases pagtuo tungod kay ang isda ang karon nagpabilin nga safe kaunon. Sir, ang kading tawag na to na oil spill, sir,